magbe-break muna ako from doing Elmer to work on Humanus Rex. I think part 17 na. Lalabas sa Fudge Magazine next month. Meron na akong story talaga set aside for Humanus Rex. And knowing na 24 parts ang ibibigay sa akin ng Fudge Magazine, I broke down the story according to each section. For instance, sa first part, ganito lang yung mangyayari. Sa second part, ganito lang mangyayari. So, binrake down ko lahat ng pwedeng mangyari sa buong story into 24 parts. With some contingency na maaring makapagdagdag ako ng additional. So right now, ang gagawin ko ay part 17. Kung matatandaan nyo, yung part 16, kung binabasa niyo yung Humanus Rex, sana. Yun. Ganito yung nangyari. Yan, after niyang malaking battle na yan, lalaki panalo. So, ito yung gagawin ko ngayon. Ngayon, alam ko na ngayon yung basic plot na mangyayari sa part 17. Gagawin ko na ngayon yung script. Actually, hindi talaga script. Ginagawa ko lang sinusulat ko lang lahat ng dialogue at possible caption lines. Hindi na ako gumagawa ng descriptions kasi alam ko na sa isip ko ano mangyayari sa mga pages at panels. Since part 16, nag-decide ako na lahat ng mga pages from now on will be 2-page spreads na going across 2 pages ng isang magazine. Pag binuksan mo yung magazine na gano'n, isang buong drawing. So, all I need to do is write yung dialogue. At alam ko na ako na mangyayari. Itong paper ginagamit ko, copy paper na malaki. For Humanus Rex, ang nagamitin ko, dalawang ganito na pagdidikit ko sa gitna. Pero kasi ako ginagamit na paper before, yung US Cartolina na nabibili ko sa Jolly, sa UST. Pero lately yung parang quality niya is not like before, na hindi na siya nag-respond like it used to. So, na-force ako maghanap ng ibang papel. Even though ayoko gumamit ng ganitong papel na medyo manipis. Ito lang kasi yung klase ng paper na nag-respond well sa klase ng line work na ginagawa ko. More or less yung layout ng 2 pages na ginawa ko. Tulad ng aking iniisip, merong isang malaking panel dito na tumatawid ng 2 pages, tapos may series of small panels sa baba. Kung makikita nyo, I don't usually make layouts this dark. Ginawa ko lang medyo dark para medyo makita sa video vlog. Pero mostly very very light lang talaga ako. Ito yung weapon. Very, very large siya. Tapos dito, sa paligid na to, cityscape. Kung makapansin nyo, I made a vanishing point here. Diyan ko talaga in-establish siya para magkaroon ng basis sa perspective ng panel. Yun na rin vanishing point ang ginagamit ko to establish a kind of action na ina-atake yung weapon. So, lahat ng ships would follow that vanishing point. Ngayon, pati yung lines ng mga buildings dito, eventually, later makikita nyo, na doon din papunta. So, nako-concentrate ngayon yung action dito sa part na to. One of the reasons kaya medyo hesitant akong magturo. Hindi ako sumusunod sa mga normally followed processes of making comics. Usually kasi ang ginagawa, ipe-pencil muna lahat, more or less fully penciled, saka palang iingan lahat. Pero ako, ang ginagawa ko, sometimes mag-ink na kagad ako. Kasi alam ko na, dito sa part na to, magkakaroon ng explosion, magkakaroon ng mga buildings na sumasabog.
Gusto ko na siyang umpisahan. Gusto ko nang inkan. At alam ko na naman na may mga debris dito. So basically, I'm drawing using a pen na kahit wala pang pencils dito. Meron ng layout dito. Ayaw mo ko na kung kita dyan sa screen. Pero, yun ang ginagawa ko. Ayan, natapos din ang pag-drawing ko ng 2 pages ng Humanis Rex. Ito, medyo pagod. Pero okay lang. Before anything else, kailangan kong gawin ang pinaka-importanting bagay sa paggawa ng isang installment ng Humanis Rex. At yun. Nag-email ang Fudge Magazine para remind sa akin yung aking deadline, which is bukas. Actually, natutuwa ako na ni-remind nila ako kasi mas gusto ko yung sinasabihan ako kaysa hindi. Alam mo yun? Kasi pag hindi ako iniimikan, nakakapraning. Ito. Susunod kong gagawin ay scan ko yung artwork na ginawa ko. This is a scanner. Nag-invest na ako sa medyo malaki-laking scanner para ang isang buong 11x17 na ganito ay may scan ng isang isang pasada. Since dalawang 11x17 to, yan. May scan ko lang siya once and then twice. Tapos pagkakabit ko later sa sa computer. Sa 3:30 na ng umaga ng Saturday. Na-miss ko yung deadline ko by more than 3 hours. Ngayon, I have to send the file to Fudge Magazine. Pero since more than 20 megabytes yung file, I have to split it into smaller files using a splitter program. I will send the files ngayon individually, separately, via email.
And then sa Fudge Magazine, kapag natanggap nila yung files na yon, they can use the same program to put the file back together again. Yan, yun ang gagawin ko ngayon. Well, at last, sending na rin via email. Since malaki-laki yung, yung file, medyo matagal-tagal ba i-send lahat. And this is one of those times na nagpapasalamat ako na medyo mabilis yung connection ko. Actually, ito yung very purpose kung ba't ako kumuha ng mabilis na connection. Para naman hindi mahirap mag-send ng mga malalaking files. Hopefully, matanggap ng Fudge ng walang nawawalang part. Na so far naman, hindi pa nangyayari yun. Nasend na rin yung files at last. Makakatulog na ako. Actually, hindi pa rin. Kasi, kailangan namin lumuwas mamaya for Manila ng 8 o'clock ng umaga. Siguro, babawi na ako ng tulog mamaya pag uwi. After nito, I'll continue working on Elmer. And for the next video vlog, gagawa uli ako ng coverage ng aming Comikero meeting for the last Sunday of August. So, yun. Tulog muna ako. Kahit konti.